Magandang hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa mga kasama po natin sa Facebook at YouTube, sa lahat ng nakikinig po, sa DZWB, welcome to the program. Thank you for coming with us to your show. Maraming salamat. It's official. Kapuso na po si Eman Bacosa Pacquiao. Bisita ho natin sa kahapon. Kaninang tanghali pumirma po ng kontrata si Eman sa GMA Sparkle. Present sa contract signings na GMA Chief Financial Officer Felipe S. Yalom, GMA Senior Vice President and Head of Sparkle Annette Gozon Valdez, and Sparkle First Vice President Joy Marcelo, at ang ina ni Eman na si Joanna Bacosa. Ayon kay Eman, priority pa rin niya ang boxing. Magfo-focus pa rin siya sa training, lalo na kung meron siyang laban. Pero kapag wala naman siyang fight, ay bukas siyang tumanggap ng mga showbiz projects. Sina Dingdong Dantes at Jillian Ward, ang dalawa sa mga artistang pangarap niyang makatrabaho. Na-meet na ni Eman si Dingdong dahil nag-tape siya ng episode ng Family Feud kahapon. At ang inaabangan natin ngayon, kailan kaya sila magkikita ng kanyang crush na si Jillian? Eman, proud of you. You're a nice boy. And sana'y, sabi ko nga sa iyo kahapon, makamit lahat ang hiling ng mabuting puso mo. Congratulations. At samantala, simula ngayong Lunes po, November 24, ulitin ko po, November 24, sa darating na Lunes, mapapanood nyo na po ang ating programa, Fast Talk with Boy Abunda, sa mas maagang oras. We are live at 4:05 in the afternoon. 4:05 in the afternoon. Pagkatapos po ng Cruz versus Cruz. Maraming salamat po sa inyong tiwala, sa ating mga boses, sa GMA7. Mula sa aking puso, maraming salamat. Masaya pong kwentuhan ang inyong matutunghayan ngayong hapon. Naitay Kapuso, please welcome the beautiful. One of my favorite people, ang dami kong paborito, but may kakaibang spasyo ito sa puso ko. Please welcome the beautiful Sanya Lopez. Thank you. Maraming salamat. Thank you so much. Parang kakaiba ngayon ang iyong aura. Baka dahil naka-red ako. Oo, tingnan nga natin. Ang ganda ng damit naman. Oh, ganda. Alam mo, dali lang, may sasabihin ako. Parang ngayon, sa ating pagkikitang ito, kakaiba. Oh, kakaiba ang ganda. Wow. Blooming. Hindi kasi sabi Tito Boy, pag pupunta ka dito, bawal yung hindi maganda. Kaya dapat pupunta ka dito, ready ka lang. Maraming salamat. Please. Thank you very much. Ang sambayanan ay excited sa iyong pagbabalik sa Sangre. Yes. Bilang Danaya. Ang daming, ngayon na nagbabalik po kami sa Sangre at patuloy kaming napapanood doon. Ang daming nakakamiss pa rin pala sa amin, Tito Boy. Ang kasi, dami. From 2016 pa kami. Hindi na namin ine-expect now na ganun pa rin yung pagmamahal na meron sila para sa amin. Kaya salamat po. Ganun pa rin. Napaka-invested ho ng mga Encantadix. Yes, diba? Encantadix. At ang nakakatuwa, habang pinapanood ang Encantadia, ang dami-dami mga fan series. Ako nga meron din, di ba? Yung mga halimbawa, itong the character of Solenyo Yusuf ay minamanipula ang mga Sangres dahil sila ang tunay na kalaban ni Mitena or something. Yes. Magsasanib puwersa si Danaya at saka si Tera. Si Tera at saka si Mitena. Dahil may isa pang kalaban. Kayo ba, Sanya, pag nasa set, meron din kayo mga ganon, mga series, saan ba papunta ang kwentong ito? Sa totoo lang, Tito Boy, every time na nagbabasa kami ng script, nagugulat din kami mismo. Kahit kami, madalas ko kasi nakakasama si Alena, si Gabi, at sa mga eksena namin, yung nag-uusap na lang kami na, ano kayang mangyayari sa eksena natin dito sa Sangre? Kasi syempre, alam naman natin na ang brilyante ay hindi nasa amin. Ang brilyante ay kina Bianca na, kina Angel, kina Adamus, yan, kina Faith. Pero nagsanib puwersa na, di ba, Arj?
Nagsanib puwersa ng mga Nagsanib sangre. puwersa na sila. Oo. At ito nga po, nung isang araw lang ay pinalabas na yung parang Great War ni Metena at ni Tera kung saan nagsanib-sanib yung mga brilyante at ito ay pinangunahan ni Bianca Umali. Pero ikaw, wala kang personal theory kung saan pupunta ang relasyon ni Danaya at saka ni Tera? So far, Suspetsa mo lang. Kasi nakita naman natin, kagabi yata yun na dapat papunta, simula nung nahawakan niya yung Esperanto, 'di ba? Nag-iba yung ugali ni Tera at kitang-kita doon na nasasakop na siya ng kadiliman. So, ang kagabi, pinakita doon yung pagmamahal ng isang ina, yung love, ang solusyon, yung lakas ng loob. Kailangan meron kang ganun as a hero. Kumbaga, dapat yun yung nakikita sa iyo. Yun ang mga magandang tinatalakay din ng Encantadia, no? Yes, Tito. Napakasarap panoorin. Katulad yan, halimbawa, a mother's love. Yes. Diba? At anong gagawin ng isang inang nagmamahal habang nasa harap niya ang isang anak na nagbabago? Naghihirap. Pwede mong diba? Sa totoong buhay, di ba? Yes. Imbitahan mo ang lahat at magpasalamat ka sa sambayanan, sa mga kapuso na nagbibigay ng suporta sa Encantadia. Yes, mga kapuso, Avisala, alam ko po na lahat kayo ay excited na makita kami. At nandito na nga po si Alena ngayon. Sabi niya nga po, napanood ko yung interview niya na nandito na ulit siya sa Sangre. Yes, and I'm happy na magkakaroon ulit kami ng trabaho together. At this time, abangan niyo po yan dahil marami pa ang mangyayari. Nako, sinasabi ko lang sa inyo, huwag kayong iiyak. Yan lang. Abangan namin yan. Abangan At niyo kung po. iiyak talaga kami. Ganun ka-loyal ang fanbase talaga ng Encantadia. Sobra, Tito Boy, kasi yung mga Encantadix, alam nila, masyado silang masuri Totoo. ngayon. Bawat detalye, hinahanapan nila ng... Kasi may mga tanong sila na hinahanap nila sa Encantadix na sana masagot din yung katanungan. Ganon sila ka-Encantadix. Maraming salamat po sa inyong suporta. Salamat. Diba? At ang dami nilang, actually yung mga ginagawa nila, Tito Boy, yung mga reviews na ginagawa nila, sometimes nakaka-help din yun sa amin, especially Right. sa mga writers, sa directors. Right. Mula naman Encantadia, punta tayo sa Gabi ng Lagim. Opo. Diba? KMJS, Gabi ng Lagim. Alam mo natin, there are 3 episodes. Yes. I think you star in the second, tama? Yes po. Berbalang. Berbalang. Ano ito? Ano ang ibig sabihin ng berbalang? Berbalang po, Tito Boy, ano po siya, folklore sa Southern Mindanao. At pinaniniwalaan na kung, di ba pong aswang, alam natin na kapag aswang, kumakain siya ng tao. Okay. Ng buhay na tao. Ang kaibahan po, ang berbalang ay kumakain ng patay na tao. Ito yung folklore. Ito yung Yes. pinaniniwalaan natin. Yes. Itong naipasa sa atin ng ating mga ninuno. So, this is a story. What do you do? I mean, what happens? Anong katatakutan, ika nga, ang aming aabangan dito sa pelikulang ito? Siyempre po, abangan ninyo na bukod po sa berbalang, nandyan rin po yung pochong, yung sanib, na ito pong trilogy na to ay base sa totoong storya. True story. Yes. Kailan namin mapapanood ito? Mapapanood nyo na po ito ngayong November 26 na, kaya naman po sa lahat ng mga fans ng KMJS Gabi ng Lagim, mapapanood na po natin ito sa sinihan. Okay. Naalala ko many years ago, Bam, this is, I don't know if you will remember this. Bam is one of our writers. I had an interview with the great Peke Galiaga. I think he was doing Aswang. Wow. Naikwento sa akin ni Direk Peke na habang ginagawa niya yung pelikula, merong tao, nangingilabot naman ako, merong tao, may isang babae, na kasama lagi sa crowd scenes, pero hindi nila kilala kung sino. Totoo. Hindi nila kilala. So, pinalalampas lang niya kasi ang dami ng ginagawa niya. This was a story of Peke. Yes. So, the next scene, wala naman pala. Tapos biglang lalabas na naman. Oh no, ang kinikilabutan ako. Oo, totoo yun. Sa inyo ba, nung ginagawa niya yung berbalang, meron ba kayong mga karanasan sa set? Sa amin po, sa mismong berbalang, maganda kasi yung samahan talaga. Siguro nag-enjoy lang kami. I'm with Elijah eh. So, mas marami yung kwentuhan, kahit na bago pa lang kami. Pero yung kunyari may nangyaring kababalaghan doon sa set namin. So far, Tito Boy, wala sa amin sa berbalang. Pero, sa sanib pala, meron silang naramdaman. Oh.
So, meron pala silang na-experience doon na parang before mag-take, sina Ashley daw, sina Jillian, ay may narinig na parang nagpe-play ng music box. And then, hinayaan lang nila. Akala nila baka may nag-play lang, katinginan daw sila. And then after nun, merong pagka-cut ng scene, wala naman daw palang music box sa lahat ng box na tinignan. So, bagot kunan yung parang nasaniba na talaga si Jillian. So, yan, Okay. dito. May kasama ka ngayon. Joke lang. Wow! Nagkilala ako dito. Joke lang. Abangan ho natin yan. Yes. That's when? November 26 26. Abangan po natin yan. Yes. KMJS's Yeah. Gabi ng Lagim. Iwanan natin yung dalawa yon. Pag-usapan naman natin si Sanya. Wow. Kumusta ka? I'm okay, Tito Boy. You know, I want to go directly into the topic of social media. Paano ka naapektuhan ng social media? The good and the bad. Tito Boy, kasi kung pag-uusapan natin yung good, marami naman din eh. Kumbaga makikita mo kung ang social media kasi is a platform na pwedeng makatulong sa'yo or makasira sa'yo. So kung ang ginagawa mo sa social media mo ay manood ka lang ng mga bagay na makakapag-inspire sa'yo, then It's a choice that you make. Oo. Yes. But what about bashing? Bashing. Because lahat naman tayo. Lalo na when you Yes. are in a public job like Yes. ours. Yes, hindi Paano naman mo minamanage? Paano mo hinaharap? Paano mo hinahandle? Ano siya, Tito Boy eh? Simula naman kasi na nagsimula po talaga ako dito sa industry na to, parang yun na yung pa-welcome sa akin eh, yung mga bashers. Lagi na, simula umpisa, parang sa akin po, nasanay na ako doon and hindi ako masyadong nagpapa-apekto. Bukod sa sanay na nga po ako, alam ko na wala naman din akong masamang ginawa. Importante yun. Yes po. Oo, na alam mo kung sino ka, alam mo kung saan ang gagaling ang mga kwento. Kasi karamihan, may konting pinanggagalingan, pinalalaki. Yes. Meron naman, wala talagang pinanggagalingan. Yes, yung Meron may- namang sobra. Totoo. Meron namang kulang ang naratibo, di ba? Yes. And siguro, Tito Boy, sa dami ng nangyayari sa atin ngayon, sa dami ng problema natin ngayon, especially here now in the Philippines, parang etong mga nangyayari sa akin, mababaw lang to kumpara sa pinaka nagiging problema natin talaga. Oh, So, right. I get your point and I'm listening. I hear you. Pero generally, paano mo pinoprotektahan ang sarili mo? Yung katahimikan mo. How do you protect your peace from the noise, ika nga? sometimes hindi ako nag-social media, Tito Boy. Talaga? Yes, I'm Kaya mo trying- mabuhay na walang social media? Hindi ko masabi, pero kung Okay. yun yung challenge, baka kaya kong gawin, Tito Boy. Pero yung breaks, pwede. Pwede yun. Nasa sa'yo rin kung paano mo gagamitin eh. Merong mga apps now na meron ako nililimit yung time ko na mag-social media. Okay. Mula sa social media, punta naman tayo. Naging bisita ko si Jack dito. Yes. Naiyak ka daw. Yeah. No, totoo yun. What's the story nung nakita mo yung pinapatay yung bahay? Ayoko kasing palatayin sa kanya, pero sinasabi ko sa kanya na simula ngayon kasi, di ba po, nagkakausap na ulit kami, Oo. nagkaroon ulit kami ng connection Ang together, ganda. mas nagkaroon kami ng bonding now. And sabi ko sa kanya, hindi ko man madalas na sinasabi to sa'yo, pero proud ako sa'yo. Hanggang ngayon tuloy naiyak ako, yan life tayong... Hindi, pero, di ba, lahat ng bagay, basta inayos mo lamang, hindi tayo pinababayaan. Yes, opo. Tsaka, Pamilya ay pamilya pa rin. pamilya ay pamilya pa rin. Yun nga po, ano man mangyari sa'yo. Saka, sometimes kasi sa amin, pag may tampuhan kami, alam mo pa rin na nakaabang kami sa isa't isa eh. Yan ang maganda. May ganun pa rin po kami. Yung parang, ano man mangyari, ay wala yung tampo, kapatid ko to eh. May ganun po. Oo. Magkasama sa laban, ika nga. Yes. Pero tayong dalawa, may tampuhan, hinaharap natin. But you have a business, which is really nice. Yes. It's a bar, It's a resto bar. which is called... Ito po ay The Crib. Matatagpuan po ito sa Scout Castors, may Tomas Morato po. So, sa mga gusto dyan na mag-chill lang, kasama yung family and friends. Meron rin kaming karaoke dyan, sa mga mahihilig kumanta. Meron doon na parang after office ng mga tao. Yun yung gusto nilang puntahan kasi kalmado, relax, parang Right. nasa bahay ka lang. Congratulations. Thank you po, Tito Congratulations. Unang katanungan, bago tayo, before we go to a break,
gaano ka na kayaman? Dito ba? That's number 1. Number 2, naalala ko, nung huli tayong nag-usap, sabi mo, March ba? You were here March. Sabi mo, 2025 is a year na magkakaroon ako ng boyfriend. Ang tanong ko, nangyari na ba? Tito Boy, ang nagtatanong, nangyari na ba? Ano na ba ang estado ng iyong puso? At patawarin mo talaga ako, hindi talaga matanggal ang aking mata dito sa singsing na ito. Ano bang ibig sabihin niyan, Direk Romel, ng napakagandang singsing na yan? Do you have a boyfriend? Yes or no? Are you happy? Ano bang estado ng iyong puso? Nais naming malaman. At malalaman natin sa magbabalik ng Fast Talk with Boy Abunda. Kami nagbabalik po dito sa Fast Talk with Boy Abunda. Kasama po natin si Sanya. Sanya, we have to do Fast Talk. Sanya. Shaira, Sanya. Shaira. Shaira. Umaga, gabi. Gabi. Gabi ng lagim o gabing may kadate? Ang hirap. Gabi na lagim. Pure Pinoy o half Pinoy? Half Pinoy. Mas bata ka edad mo o mas matanda? Kay edad ko. May balbas o walang balbas? Meron. Guwapo o mayaman? Pareho. At masipag? Showbiz or non-showbiz? Non-showbiz. Huling beses, hindi akong gumawa nito ha. Huling beses na kinilig. Kanina. Huling beses ka na napatili. Ngayon. Huling beses nakipag-date. Matagal-tagal. Kung vampira ka, sinong kakagatin mo? Matagal-tagal pero last week. Matagal-tagal last week. Vampira? Oo, sinong kakagatin mo? Yung mga corrupt. Oo, yung mga nagnanakaw sa kaban ng bayan. Yes. Kung manananggal ka, sinong dadamputin mo? Sila. Oo. Kung zombie ka, sinong hahawaan mo? Yung brother ko na lang. Guilty or not guilty? Iniyakan ang bashing. Not guilty. Guilty or not guilty? Nabully ng kapwa artista. Guilty. Guilty or not guilty? Ginost ng lalaki. Not guilty. Guilty or not guilty? Mayaman na. Mayaman na mayaman. Mayaman na mayaman. Na. Ang hirap, Tito Tama Boy. lang. Tama lang. Lights on or lights off? Secret! Happiness or chocolates? Both. Best time for both. Anytime! Bago matapos ang 2025, sana maging masaya tayong lahat. Ang hirap maging masaya tayong lahat. Marso, nung huli tayong nagkita dito sa Fast Talk with Boy Abunda, sabi mo, 2025, parang ang pakiramdam mo ay magkakaroon ka ng boyfriend. Kumusta? Ano ang lagay ng iyong puso? Tito Boy, bakit ba ikaw yung nagtatanong sa akin? Masaya ako. Masasabi ko lang masaya ako at kontento ako. Ngayon, Ngayon. pagdating sa usaping pag-ibig, Sa lahat. napakagandang sing-sing. Thank you, Tito. Oo. Hindi totoo. Kanina pa ako nakatingin. Thank you po. Thank you. Kasi kung wala kang boyfriend, ang sagot mo, wala pa nga, Tito Boy. Pag masaya, parang magandang balita. Parang magandang balita. At saka napaka-specific, di ba? Ang hirap naman kasi nung nyo, kayo talaga. Parang ang dami nilang alam. Ngayon ko lang nabasa yon. Pero kung may sasabihin ka sa sarili mo ngayon, pagdating sa pag-ibig, ano yon, Sanya? Protektahan mo pa rin yung sarili mo. Huwag mo pa rin kalimutin mahalin yung sarili mo. Dahil doon naman nagsisimula ang lahat eh. Okay. If, Right. yun. Oo. Sa kanya na may balbas, nandun, nanonood lang. Na mistiso, na mabait. Ito naman ang huhula lamang ako. Anong nais mong sabihin sa kanya? Hindi. Kung sino ka man. Kung sino na ka may man. balbas. Na half Pinoy. Wow. Na nagpapakilig. Na nagpapakilig at nagpapasaya sa akin. Sandali, na nagpapasaya at nagpapakilig sa akin. At nagbibigay ng inspirasyon. I hope na tumagal ito hanggang sa habang buhay at sa kabilang buhay. Sabi ko, mabuhay ang bagong kasal.
Maraming salamat. I love you, Tita Boy. Thank you. Love you. Salamat, I love you. Sanya. Maraming salamat. Thank you. Ito, hindi pa ito pangkasal, ha? Dito lang sa Tastos. Thank you. Thank you. Nay Tay, maraming salamat po sa inyong panunood sa aming palabas. Gumawa ho ng tama, piliin ang tama, bihuan tama. Goodbye for now, and God bless.